Ma'am Sandra. Kamusta po kayo? May sakit na hypoxic ischemic encephalopathy si Steve, 2 taong gulang. Uri ito ng brain damage, sanhi ng kakulangan ng oxygen bago o matapos ipanganak ang sanggol. Paliwanag ng kanyang ina, inabutan kasi siya ng panganganak sa bahay. Ano yung napansin mo na kailangan mo siyang dalhin sa ospital? Parang newborn, parang kanyang walang dugo. Then, yung head kay naay, ingon ang doktor, blood clot daw. Wala pang 1 buwan mula nang ipanganak, isinugod nila sa ospital si Baby Steve. Kaya lang ang espesyalistang doktor na kailangan nila sa Dumaguete City matatagpuan. 4 na oras ang layo mula sa kanilang syudad. Okay rin yung kayo, okay rin na ako. Parang forever siya na akong baby. Na-ICU din ang sanggol. Doon naging malinaw na hindi na siya lubusang gagaling. Pero miracle na kay kanaganing nakasurvive akong anak. Bakit? Ba't mo nasabing parang miracle? Kanang even nurse gani ang nagsulti na ako nga mawala akong anak. Pero wala ko na ito. Kaya para na ako dili sila Ginoo. Tinanggap na raw ni Richelda ang mapait na katotohanan. Nag-worry ka? Nag-aalala ka para sa kay Steve? Kung wala na may, kinsa may mukha niya. Aba? Kaya makaidiman ako hindi na ako sa forever maprotektahan. Katuwang din niya ang mister sa pag-aalaga kay Steve, lalo na kapag tila may iniinda ito. Sobrang saya siya, ma'am. So, mag-scissor siya. Pag umiyak siya, nag-scissor din siya. Pag galit siya, ganitong ginawa niya sa kanyang ulo. Nakita ko sa kilos ng mag-asawa na madalas itong mangyari. Alam kong bahagi lang ito ng sakripisyo ng pamilya. Pero ang lalim ng pighati ng magulang na nag-aalala sa anak, hindi ko kayang sisirin. Lalo na kapag sumumpong ang isa pang sakit ni Steve. Pamilya pa ang aming nakilala sa pagpapatuloy ng aming biyahe sa isang hiwalay na komunidad na nasa kabundukan din ng Negros Oriental. Ang maaalong kalsada at berdeng paligid, maaari pang tawaging adventure ng isang dayong tulad ko. Pero nang datnan ko ang pamilya Tecon, naging malinaw sa aking walang panahon sa adventure ang pamilyang ito. Abala sila sa pag-aalis ng balat ng mapayat na puno na kung tawagin ay shapo na ginagamit sa paggawa ng tela. Dito ko nakilala si Mira at kanyang mister na si Ricky. Ano gagawin nyo dyan? Ba't nyo binabalatan? Ibilad sa araw po, ma'am. Tapos? Ibenta. Ibibenta nyo. Ang 20 kilos na ganito, nasa 800 pesos lang. Para mapabilis ang trabaho, tumutulong din noon ang isa sa kanilang 4 na anak. Marami pang bubunuin ang pamilya Tecon para makabuo ng 20 kilos. Hiling na mais ang kanilang sinasaing. Mas mura daw kasi kesa sa aktual na bigas. Ang kadalasang ulam, gulay mula sa kanilang bakuran. Minsan lang naman po. Mag-ulam kami ng asin. Nilalagyan mo ng asin yung kanin po. kanin. Tapos minsan, para lang may sabaw, lagyan ng tubig po.
Kasi may mga bata talaga kailangan nila ng mas maganda yung may sabaw. Matapos ang tanghalian, ipinakita sa akin ni Mira ang imbakan nila ng giniling na mais. Yan. Kukunti na lang. Kakasya pa ba to sa inyo? Mga pang ilang tao na lang to. Ang dalawa na lang. Ayan o. Kumita kaya ng sapat ang asawa niyang si Ricky para may makaing hapunan ang kanilang pamilya? Sa bahay ni na Steve, naikwento ni Richelda na may hika din ang bata. Dahil wala rin naman silang kuryente, hindi uubra ang nebulizer. Kaya raw nakaisip siya ng pansamantalang lunas sa tulong ng mint na napipitas sa kanilang bakuran. Pinupukpok niya ito hanggang mapino. Ako na paghangkap na ko kay Steve. Mahigit 2 kilometers ang layo mula sa bahay ni na Steve, meron ng clinic na may nebulizer. Minsan wala rin kuryente sa inyo ba? Bilang isang barangay workers or BNS, ano lang kami, ire-refer namin yung pasyente doon sa LGU para sila naman ang mag-process ng tulong. Ang mas malaking problema niya, hindi pa nila naibalik si Steve sa Dumaguete City para sa kanyang check-up at para matignan ng isang espesyalista. Wala raw kasi silang pera para rito. 1 year niya, kinahalan siya ng follow-up check-up kay mag-CT scan. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, problema ang access sa healthcare. Sa kababaihan halimbawa, ang kawalan ng pera ang pangunahing dahilan sa hindi pagpapagamot. Lumabas din sa datos na mahigit kalahati ng kababaihan edad 15 to 49 ang nagkaproblema sa access sa healthcare. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Department of Health o DOH pero hindi ito nagpaunlak. Pero dati nang sinabi ng DOH, kulang talaga sa healthcare workers, kabilang ang mga doktor sa bansa. Nasa 190,000 ang kulang na healthcare workers, ayon mismo kay Health Secretary Ted Herbosa noong 2024. Nakikipagtulungan ang GMA Integrated News sa Gihulngan Local Government para sa kailangang check-up ni Steve. Ayan, Richelda, sisikapin namin na maparating to sa mga senador at saka sa congressmen. Kaya hilingin lang sana namin na isulat mo kung ano yung gusto mo iparating sa kanila. Kaya ang pinaka-importanteng sana ni Richelda, isinulat niya sa Biyaheng Totoo notebook. Sana magkaroon kami ng mga doktor na espesyalista sa aming lugar para mapagamot ko ang aking anak. Mangingisda si Ricky pero dahil hindi sapat ang pera para makalaot, humanap muna siya ng ibang sideline. Ang paghahanap buhay ni Ricky may malinaw na pakay. Nakita ko walang bigas yung pamilya mo, konting-konti na lang. Anong balak mong bilhin ngayon doon sa kikitain mo? Ulit ang bugas. Bugas o sudaan. Mga ilang kilo? Tulo. 3? Oo. Sa kanilang tahanan, naghihintay ang pamilya ni Ricky. Bit-bit ang maghapong kitang 250 pesos. Sa pinakahuling survey ng SWS nitong Marso, 52% o mahigit 14 na milyong pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sariling mahirap. Pinakamarami dyan sa Kabisayaan. Isa lang dyan ang pamilya ni Mira at Ricky.
na hindi pa miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nakakapasok ba yung 3 anak mo sa school? Minsan po talaga, ma'am, may mga araw po talagang hindi sila makapasok, no? Kasi walang pambaon, walang pera po. Kaya ang mensahe ni Mira sa mga mambabatas masasabing kumakatawan sa maraming pamilyang nasa parehong kalagayan. Sana po magkaroon kami ng sariling bangka para po makakain na po ng maayos yung mga anak namin. Hindi siya humingi ng panay-panay na ayuda. Bagkus, pagkakataong pagtrabahuhan ang ipapakain sa pamilya.